Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng aking talakayan dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, mga kababayan, itong bagong segment kong ito, napapanood nyo ito dito sa Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Itong bago kong segment, kasi maraming nagtatanong sa akin, sa dami ng mga fake news, disinformation, hindi na alam ng ating mga kababayan, ano bang totoo? Kaya may mga tanong sa akin, Attorney, anong totoo dito? Kaya pag-usapan natin to. Hmm? Mga kabunyog, si dating DBM o Department of Budget and Management Secretary, nag-resign na ito dahil sa mga kontrobersya sa anomalya sa flood control. Itong si Amina Pangandaman, ayon kay Attorney Levito Baligod, ito umano ay direktang tumanggap ng pera. Yung mga mali-malitang pera na kung ilang pong milyon o ilang daang milyon ang laman. Ha? Sabi ni Attorney Levito Baligod, ang akusasyon niya, ang aligasyon niya, base daw sa sinasabi ng mga hawak niyang mga ex-marines, ito umanong si Amina Pangandaman ay tumanggap ng pera direkta. Kasi yung iba kasing mga nasasangkot na mga opisyal ng gobyerno ay hindi naman sila direktang tumanggap. Hmm? Ayon dito sa sa sinasabi ni Baligod, pero ito umanong si Amina Pangandaman, tumanggap niya ito ng direkta umanong tinanggap nito. Ayon sa kanya, yung iba personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Siya mismo ang tumanggap. So hindi totoo yung hindi direkta. Kumbaga, ang gustong patunayan dito ni Baligod, hindi daw yung ibang mga officials, hindi nila direktang natanggap ang pera. Pero mayroon ding mga officials na direktang tumanggap. Tulad nito ni Pangandaman. Kaya lang, ang sa totoo lang naman talaga kasi, bakit nga naman hindi na pinatawag itong si Pangandaman? Si Amina. Siya yung budget secretary eh. Alam nga namang lahat ng mga nangyari na yon, na mga pag-release ng pondo, hindi niya alam. Parang nakakaano naman, kumbaga nakakadismaya na dapat managot ang lahat ng sangkot. Tapos yung nagre-release ng mga pondo at yan ang budget secretary ay hindi man lang inimbestigahan ng Senado, ng Blue Ribbon. Kaya dapat siguro kay Senador Ping Lacson ipatawag pa rin itong si Amina Pangandaman. Pinatawag si dating DPWH Secretary Bunuan. Pero itong si ang isa pang dapat ipatawag na malaki rin ang pagkakasangkot, yung undersecretary na si Adrian Bersamin. Ano rin yun eh. Kailangang ipatawag din yun eh. Saka si dating Executive Secretary Lucas Bersamin din. Kaya hindi talaga pwede na kaya nga hindi totoo yung sinasabing pus na ang trabaho ng ICI. Bakit naman biglang nasabing natapos na yung trabaho ng ICI? Ang naimbestigahan pa lang yung mga anomalya sa Bulacan, yung anomalya sa Occidental Mindoro, sa Oriental pala, Oriental Mindoro, yung anomalya sa Davao Occidental. Pero, at saka yung pagkakasangkot ng mga DPWH officials, at saka ng inimbestigahan si Villanueva, si Jinggoy. Pero itong sila Amina Pangandaman, sila Chis Escudero, sila Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, hindi pa eh. Dapat ipatawag din talaga yan. Kasi malaki rin ang kanilang mga papel dyan sa ikaw ba naman, DBM secretary ka. Ikaw yung nagre-release ng pondo tapos hindi ka man lang naimbestigahan, hindi ka man lang pinatawag ng Blue Ribbon. Talagang malalagay sa masisira ang reputasyon ng Senate Blue Ribbon ni Senador Ping Lacson pag hindi niya pinatawag si Amina. Okay, kung nagsarado na yung yung ICI, nagsarado na. Pwede namang gawin ng Blue Ribbon 'yan. At kung anumang findings ng Blue Ribbon ipasa naman sa ombudsman. Pwede ring i-deputize ng ombudsman ang DOJ uli
tulad ng ginawa kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. Pero hindi pwedeng palampasin na walang investigasyon na mangyari kay Amina Pangandaman, kay Adrian Bersamin, kay Lucas Bersamin, mga dapat na imbestigahan 'yan. At saka si Chis Escudero, wag palibrehin si Chis Escudero, parang ngayon nasisentro kay ano lang, kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. Pero si Chis Escudero ni hindi pa pinapatawag sa preliminary investigation ng DOJ. Mukhang ano ito, mga kabunyog, hindi natin 'to pupuwedeng, payagan kasi nga managot ang lahat ng sangkot, eh. Managot ang lahat ng sangkot. At sino naman ang maniniwala na walang papel, walang kinalaman si Amina Pangandaman, DBM secretary ka? Kaya lang hindi nga pinapatawag ng ICI, ng Blue Ribbon, ah, anong ano diyan, anong dahilan niyan? Dahil ba 'pag pinatawag si Amina Pangandaman baka baka may ano, may, maungkat na hindi dapat maungkat? Ay, hindi puwede 'yan. Kailangan, ipakita na talagang lahat ng sangkot ay pinapanagot at lahat ng nababanggit ang mga pangalan at saka imposible nga. DBM secretary ka, hindi ka walang alam sa lahat ng nangyari 'yan? 'Di ba? At ngayon, hindi naman natin, ah hindi naman natin pinapaniwalaan ng lubos itong sila Baligod. Pero seryoso yung aligasyon nila Baligod na tumanggap ng direktang tinanggap ni Amina Pangandaman ng pera doon daw sa basement 3 ng Horizon Homes. Sagutin yan ni Amina Pangandaman sa isang formal na pagdinig ng Blue Ribbon. Para maipakitang walang tinatakpan at lahat ng sangkot pinapanagot. Ngayon kung maliwanag kung malinaw yung sagot niya, hindi totoo yun, maano niya sarili niya, di at least naimbestigahan. Hindi yung bakit hindi mo ipapatawag ang isang tulad ni Amina Pangandaman, siya ang budget secretary? Tapos nag-resign, okay na pala yun. Dahil nag-resign na, libre na. Hindi, hindi. Yung pag-resign ay unang hakbang lang ng pagpapanagot. Mag-resign ka na kasi nababanggit ang pangalan mo. Sunod niyan, iimbestigahan ka. Dapat ganoon. Saka yung Yusek Bersamin na yun, Adrian Bersamin. Grabe yun, nababanggit talaga ang pangalan nun eh. Maraming beses. Kaya sana, si Senador Ping Lacson, imbestigahan pa rin si Amina Pangandaman, si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, pati si Chis Escudero, hindi pa naman niya imbestigahan. Ha? Kung hindi man sa Senado imbestigahan si Chis Escudero, di dun sa preliminary investigation ng DOJ. Si Villanueva, sinailalim niyan sa preliminary investigation ng DOJ. Saka si Jinggoy Estrada. Bakit si Chis hindi? Yun, marami pa. Kaya hindi tayo naniniwalang tapos na ang trabaho na yan tungkol sa pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control na yan. Hindi. Okay. Mga kabunyog, si dating kongresista Gary Alejano, kasamahan ito ni dating Senador Sonny Trillanes sa Magdalo, pinagtatanggol si Trillanes sa mga paninira ng dati nilang kasamahan. May isa doon kasi sa 18 na yun na ex-Marines na hawak ni Baligod at Defensor. Ang isa doon ang nagngangalang Walter Manansala. Ngayon, yung Walter Manansala na yon, inaakusahan niya si Trillanes na pinabayaan daw sila ni Trillanes. Sumama daw sila sa Oakwood Mutiny. Ayon dito kay Manansala, inaakusahan niya si Trillanes na trinaydor sila. Kumbaga ang akusasyon nito ni Manansala, Walter Manansala, mga kabunyog, ang akusasyon niya, ito daw si Trillanes ay pinabayaan sila. Sabi ni Manalansan, Walter, sinungaling daw si Trillanes. Bumalikta daw ito noong panahon ng Oakwood. Yan yung pinalaganap nito ni Walter Manalansan. Ngayon, dahil itong si Gary Alejano ay talagang matibay na kasamahan ni Trillanes, pinagtanggol niya si Trillanes. Naglabas siya ng statement.
post sa kanyang Facebook account. Sabi niya, totoo ba yung sinasabi ni Walter Manalansan, yung sargento na yon? Si Walter Manalansan ay kasama doon sa ex-Marines, 80 na ex-Marines. Pero inaakusahan kasi nito, sinungaling daw si Trillanes at bumaliktad daw si Trillanes. Pero ang sabi ni Gary Alejano, naganap yung Oakwood incident July 27, 2003. Ngayon, yung Oakwood incident anya na yan, nandun sila sa loob ng Oakwood Hotel, ano? Habang nandun sila, hindi nga nagtagumpay yung laban nila, may mga nagninegosasyon na sumurrender na sila. Ngayon, mayroon silang mga kasamahan ng mga walang dalang baril. So, tinanong yung mga walang dalang baril kung gustong lumabas na lang ng hotel. Kasama doon sa mga nagboluntaryong lumabas ay itong si Walter Manalansan. Umiyak pa daw ito eh. Kaya yung lumabas daw na yan, na walang dalang baril, ay tinuring nilang sumuko. Yan. Kaya sumuko daw hindi si Trillanes, si Manalansan ayon kay Alejano. Pero sila yung liderato ng Magdalo, nandun sila, nagpaiwan sila sa loob. Kasama si Trillanes. Nung bandang huli, na-negotiate din yung pagsuko ng grupo ng mga Magdalo. Pero nang sila, dinala sila sa kulungan. Sa kulungan. Pero kahit yung grupo nila Manalansan, na una nang sumuko, lumabas doon sa hotel, kinasuhan din sila. Kaya lahat din sila nakasuhan eh. Pero hindi naman daw nila pinabayaan yung mga kasamahan nila. Sabi ni Gary Alejano, tinulungan daw yun. Sa katunayan, sila na mga opisyal, kasi sarhinto lang naman itong si Manalansan, sila na mga opisyal, sila ang pinakahuling pinalaya. Si Trillanes nakulong ng 7 years. Siya ang pinakahuling pinalaya matapos mag-apply ng amnestiya sa panahon ni Pinoy. Kaya, paano naman daw ang sinasabi nito ni Sargento Manalansan na kasama sa 18 na ex-Marines na nag-traidor o bumaliktad si Trillanes? Si Trillanes nga ang pinakagrabing sakripisyo kasi siya ang pinakamatagal na nakulong, 7 years. Pero yung mga kasamahan niya, pinauna na munang mapalaya. Kasama na yan si Manalansan. Kaya yan si Manalansan, sumuko daw yan ayon kay Alejano. Nauna yang lumabas doon sa Oakwood Hotel. Kumbaga, yung mga walang baril na tinanong, gusto nyo bang mauna na kayong lumabas? Parang sumuko na. Kasama doon si Manalansan, pero sila na mga opisyal, nandun sila, nagpaiwan sila sa loob. Kaya, ano daw ito mga kabunyog? Ito ang maganda dito sa sinabi ni Alejano. Pagkatapos ng Oakwood incident, nakulong sila. Sa halip na ibalik daw sila sa barracks at hindi kasuhan, ikinulong kami at tinambakan ng kaso ng Arroyo administration. Taliwas ito sa naging kasunduan sa Oakwood Hotel para lamang bumaba na ang mga Magdalo. Marami ang nagulat dahil hindi inaasahan na ikukulong ang lahat. Sa gitna ng hindi tiyak na kalagayan, mayroong 18 Marines na kasamang nakakulong sa Marine Bridge ang bumaligtad matapos silang inoperate, ginapang kinumbinsi ng Arroyo administration upang kami ay paghiwa-hiwalayin. Nangyari ito sa kabila ng malinaw kong instructions na huwag bumigay. Bumigay pa rin. Binansagan silang 18 roses. What a coincidence, 18 pa rin ngayon. At alam nyo ba kung sino ang isa sa kanila? Si Manalansan. Kaya nakapagtataka ang lakas ng loob niyang tawaging sinungaling si Trillanes. Yan yan yung sagot ni Gary Alejano. Sabi pa ni Gary Alejano, kaya ang masakla pa, wala rin namang naging pabor mula sa gobyerno ang kanilang pagbaliktad. Sa huli, sabay-sabay ding nakalaya ang mga tropa at nabigyan ng amnesty na nagbalik ng kanilang mga ranggo. Bilang mga senior officers ng Magdalo, ginawa namin ang lahat upang hindi mapabayaan mga tropa. Katunayan, pinauna muna naming makalabas ang mga enlisted personnel upang makabalik sila sa kanilang units. Ang mga opisyal ang huling lumabas sa kulungan. Sa katunayan, si Senador Trillanes ang pinakahuling nakalabas matapos ang mahigit 7 taon, 7 years sa bilangguan. Yun, ito na. Kaya pinabulaanan ni
Gary Alejano ang sinabi ni Walter Manalansan doon sa interview ng isang DDS vlogger, ha, na si Trillanes daw ay sinungaling. So ang lumalabas dito, ang sinungaling yung si Walter Manalansan na kasama sa 18 na ex-Marines na hawak nila Defensor at Baligod. Ayan ha, mga kabunyog, mga kababayan. O ito, ni-reject ng DOJ ang hiling ng mga bilyar. Ano ba itong hiling ng mga bilyar? Ang hiling kasi ng mga bilyar, ibalik alisin na muna sa DOJ, itigil na muna ang preliminary investigation ng DOJ o Department of Justice, ibalik na muna sa SEC. Kung mag-conduct pa muna daw ng investigation ang SEC. Kasi siyempre, pag DOJ na, preliminary investigation na yan. Pag preliminary investigation, seryoso na yan. Ibig sabihin, kung may probable cause dyan, kung may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction, korte na ang diretsyo niyan. Kaya kumbaga, ang gustong mangyari ng mga bilyar, wag munang piskal, wag munang preliminary investigation, ibalik muna sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Kasi baka maariglo pa nila doon sa SEC ang problema o baka mahilot pa nila doon. Kasi ang ginawa ng SEC, Securities and Exchange Commission, finaila na ng kaso sa DOJ ang mga bilyar. Ang mga kaso nila, manipulation, yung valuation ng lupa ng mga negosyo ng bilyar. Marami silang real estate properties, binibenta nila sa publiko. Yung pala, overvalued. Binumbahan yung halaga. Kawawa naman yung mga bumili kasi ang mahal-mahal ng bili mo. Yung pala, hindi naman yan yung totoong halaga ng lupa ng mga bilyar na bininta sa publiko. Kaya kasong kriminal yun Overvaluation, manipulation. Ang isa pang kaso ng mga bilyar, yung insiders trading. Actually, si Camille Villar nakasuhan doon. Pero lahat sila may kaso. Si Cynthia Villar, Mark Villar, Paulo Villar, Mark Villar, sa pati si Manny Villar. Ang ginawa dito ng SEC, isinampa na nila yung criminal case sa DOJ. Kaya ang ginagawa ngayon ng DOJ, nagsasagawa na ng preliminary investigation. Kumbaga, pinapasubmit ng counter affidavits yung mga bilyar, yung panig nila kinukuha para mag-decide ang DOJ. Mayroon bang probable cause, reasonable certainty of conviction, prima facie evidence? Kasi kung mayroon, ipapile na yan. Yan mga kaso na yan. Sa korte na. So, ang hiniling ng kampo ni Villar, ibalik muna sa SEC. Ibalik muna. Doon muna sa SEC mag-imbestiga pa ang SEC kasi kulang pa naman daw ng investigasyon. Marami pa raw hindi nakita ang SEC. Wag na daw muna sa DOJ. Parang gusto nilang i-atras sa SEC. Kaya lang sabi ng DOJ, hindi, nandito na ito. Tuloy na ito. Sabi ng Department of Justice, tuloy na itong itong hearing na to, yung preliminary investigation. Ito naman kasing bilyar, baka akala ng mga bilyar, nung una kasi, pinapasagot sila sa SEC, iniimbestigahan pa lang ng SEC, akala naman nila, hindi seryoso ang SEC. Akala nila, magaan lang yung problema nilang yan. Hindi. Hindi. Seryoso yung problema na yan. Manipulation, saka insiders trading, criminal cases yan. Kaya, nang naglabas ng desisyon ang SEC na kasuhan na sa DOJ, huli na ang lahat. Tapos nandun na ngayon sa DOJ, preliminary investigation na. Gusto naman nila ibalik sa SEC. Hindi pumayag ang DOJ. Hindi pumayag. Kaya, bagamat may panahon na nag-number 1 ang mga bilyar, pinakamayaman, number 1. Sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya yun pala, isa palang dahilan nun, kaya lumubo yung assets mo kasi overvalued pala, manipulated. Yan ang lalabas diyan. Kumbaga hindi totoo yung valuation ng mga real estate properties, manipulated, minanipula. Kawawa naman yung bumili ng doon. Kaya nga siya kasong kriminal kasi biktima dito, publiko, yung mga napaniwala sa siyempre nag-rely sila sa Siyempre nag-rely sila sa valuation. Sinabi, mataas ang halaga nito.
Yung pala hindi naman, hmm, minanipulate lang pala, oh. Anyway, ano na, ang kaso ay nasa DOJ na, preliminary investigation na. 'Pag natapos ang preliminary investigation na 'yan at nakitang may probable cause o prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, korte na 'yan. Mas mahirap na 'yan sa punto ng bilya naging seryoso na. Yung sa tingin nila noon, wala naman 'yan, ano lang 'yan. O, ay ngayon seryoso. Kasi talagang seryoso din yung SEC, eh, yung Securities and Exchange Commission. Hindi nila maari-areglo 'yun, hmm. Ay hindi naman kasi ito maliit na bagay, eh. Napakalaki ng real estate na negosyo ng bilyar at napakaraming kababayan natin ang bumibili diyan ng mga real estate properties sa mga bilyar. Pamilya, Bria, ano, yung sa Bilyar City, ano 'yan, talagang ano 'yan, marami itong ano. Kaya kung marami man ang nabiktima niyan, yang mga overvaluation na 'yan, manipulation, dapat talagang managot ang bilyar diyan, oh. Okey, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.